Halos lahat ng alpabeto sa mundo ay unti-unting umunlad sa hindi sinasadyang paraan sa loob ng libu-libong taon. Ngunit may isang alpabeto na naimbento sa layunin ng isang tao at alam natin kung bakit ang bawat letra ay may ganitong anyo. Ito ang kwento ng Hangul, ang alpabetong Koreano na iyong matututuhan. May 24 na pangunahing letra ang Hangul, 14 na nakatinig at 0 na patinig. Mula sa 24 na ito, makakabuo ka ng libu-libong silaba. Ihambing sa Ingles, enough, through, tough, parehong letra, 3 magkaibang tunog. Halos hindi ginagawa ng Hangul iyon. Makakita ka ng letra at mababasa mo ito. At hindi lamang ito pagmamalaki ng Koreano. Napansin ito ng mundo. UNESCO, ang kultural na katawan ng United Nations, ay nagbibigay ng pandaigdigang parangal sa literasya na ipinangalan sa hari na lumikha ng Hangul, ang King Sejong Literacy Prize. Ang orihinal na manuskrito na nagpapaliwanag ng Hangul ay nakasulat sa Memory of the World Register ng UNESCO. Ang Brito na lingwista na si Geoffrey Sampson ay nag-imbento ng isang bagong kategorya, Fitural, upang ilarawan ito. Tinawag ang Hangul bilang isa sa mga dakilang intelektwal na tagumpay ng sangkatauhan. Tinawag ito ng siyentipikong nanalo ng Pulitzer na si Jared Diamond bilang isang ultra-rasyonal na sistema. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay kung bakit ito ginawa. Noong ika-15 siglo sa Korea, ang pagbabasa ay nangangahulugang pagmaster ng libu-libong karakter ng Tsino. Tanging ang mga pribilehiyo lamang ang makakagawa nito. Wala nang paraan ang mga ordinaryong tao upang isulat ang kanilang sariling mga saloobin. Naniniwala si Haring Sejong na mali iyon. Sa kanyang sariling mga salita, ang mga tunog ng ating wika ay naiiba sa mga tunog ng Tsina. Kaya't gumawa siya ng isang script na maaaring matutunan ng lahat. Ang pangalan nito, Hanminjeongyum, ay nangangahulugang ang tamang tunog upang ituro sa mga tao. Narito ang henyo. Nag-aral si Sejong kung paano gumagawa ng tunog ang bibig ng tao. At hinubog ang bawat katinig tulad ng bibig na gumagawa nito. Ang likod ng dila ay tumataas patungo sa lalamunan. Ang dulo ng dila ay humahawak sa likod ng iyong mga ngipin. Ang anyo ng nakasara na mga labi. Isang ngipin. Isang bukas na lalamunan. Bawat letra ay isang larawan ng iyong sariling bibig. Ang mga patinig ay mas makabagbag damdamin. Nagsisimula ang mga ito sa 3 marka, isang tuldok para sa langit, isang patag na linya para sa lupa, isang nakatayo na linya para sa tao na nakatayo sa pagitan nila. Langit, lupa at tao, at mula sa 3 ito, lumalaki ang bawat patinig na Koreano. Sa Korean, ang isang katinig ay tinatawag na tunog ng bata, at ang isang patinig ay tunog ng ina. Ang isang katinig ng mag-isa ay hindi kayang magsalita. Ngunit sa sandaling ito ay nakatagpo ng isang patinig, isang silaba ang isinisilang. Plus. Tulad ng isang bata na lumalaki sa tabi ng isang ina, nagsasama-sama ang mga letra upang makabuo ng isang salita. At 600 na taon mamaya, ang Hangul ay akma sa modernong mundo. 24 na letra, pinagsama sa isang iglap, itinatype mo ng eksakto ang naririnig mo. Sa isang smartphone keyboard, kaunti lamang ang mga sistema ng pagsulat na mas mabilis. Ngayon, ang mga tao sa lahat ng dako ay natututo ng Hangul. Na nahihikayat ng K-pop, K-dramas, at kulturang Koreano. At halos lahat sa kanila ay nagulat sa parehong bagay. Ito ay mas madali kaysa sa inaasahan ko. Dahil sa sandaling makita mo ang lohika, talagang makakabasa ka ng Korean, mabilis. Ang Hangul ay hindi kailanman ginawa para sa mga makapangyarihan. Ito ay ginawa upang ang lahat, sino man, ay makabasa at makasulat. 600 na taon na ang nakalipas, nananatili itong isa sa mga pinakakahanga-hangang ideya sa kasaysayan ng tao. At kapag natutunan mo ang Hangul, hindi ka lamang natututo ng mga letra. Nakikilala mo ang pangarap ng isang hari na naniniwala na ang bawat tao ay nararapat na magkaroon ng tinig. Simulan na natin. Maaari mong basahin ang iyong unang Korean ngayon, libre, sa korean.weasum.com.